Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? 1978. Panahong wala pang maganda at maayos na transportasyon. Malimit sa mga buntis, hindi nangangailangan ng doktor. Dahil ang kailangan nila ay ang hilot na makakatulong sa kanila para mailabas ng ligtas ang bata. Sa mga panahong ito rin talamak ang mga nilalang ng dilim na napakabangis at walang takot mang atake kahit pa may kasama pa sa isang bahay ang isang buntis. 14 lang si Susan nang ipakasal ng mga magulang niya kay Alan na isang tendero ng balot. Sa hirap ng buhay at sa dami nilang magkapatid ay napilitan na rin si Susan na pumayag sa nais ng mga magulang. Sa liblib na bahagi ng bayan ng Isabela, siya at ang bagong tipa na si Alan ay nag-umpisang maghanap buhay. Sa murang edad ay natuto siyang tumayo sa sariling mga paa hanggang sa magbunga ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Wala naman siyang problema sa asawa dahil mabait ito, masipag at responsable. Nang malaman nga nitong buntis siya ay mas lalo itong naging masipag. Ito na halos lahat ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Susan, huwag kang lumabas kapag hapon ha, lalo na kung hindi pa ako dumating. Kailangan ko magtinda sa araw-araw at buong maghapon dahil ilang buwan na lang, lalabas na iyang anak natin. Bili ni Alan sa kanya. Magkahalo ang emosyon niya kapag nag-iisa. Lagi niyang namimiss ang kanyang mga magulang at kapatid. At kung minsan hindi niya namamalaya na pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Simula noong may kasal sila ni Alan ay halos wala ng nanay o tatay ang nakakaalala sa kanya para bisitahin siya. Bilang panganay ay masakit ang mawalay agad sa mga ito, lalo na at kung tutuusin ay kay bata pa niya. Mas pinipilit na lamang niyang maging okay, lalo na kapag kaharap sa kanyang asawa. Ayaw niyang kaawaan ito dahil pinupuno naman siya lagi ng pagmamahal nito. Talagang iba ang presensya ng mga magulang at iyon ang pilit niyang kinalamutan dahil nakabukod na siya sa mga ito. At iyon din ang nais mangyari ng kanyang mga magulang. Susan, bitawan mo nga yan. Baka mapano ang anak natin sa tiyan mo dahil sa pagbubuhat mo ng mabibigat. Saway ni Alan. Sabay agaw nito ng bitbit niyang balde ng tubig. Naku, wag mo na akong alalahanin pa. Sanay na ako sa mabibigat. Ibahin mo ngayon. May sanggol sa tiyan mo. Delikado at baka makunan ka pa. Hindi na siya umimik pa. Alam niyang hindi lang sa bata nag-alala ang asawa kundi sa kanya rin mismo. Bigla niyang naalala ang tungkol sa matanda sa balon. Nakasabay niyang nag-igib ng tubig. Alan, may kasabayan ako kanina sa balon. Sabi niya, suwi raw ang bata sa tiyan ko. Kwento niya. Paano naman niya nalaman na suwi ang bata? Bakit? Kinapa ba niya? Tanong nito. Hindi, tinitigan niya lang. Biglang nabahala si Alan nang marinig iyon mula sa asawa. Binalaan siya ng asawa na layuan kung sino man ang matandang iyon dahil siguradong aswang ang matanda. Kinabahan din siya sa sinabing iyon ng asawa. Takot siya sa aswang siyempre. Ilang beses na rin siyang nakakita ng aswang sa kanila. Dahil doon ay ayaw na rin niyang pumunta sa balon para mag-igib ng tubig. Sa bahay na rin siya naglalaba. Kaya doble trabaho para kay Alan. Isang Biyernes ng hapon, unti-unti nang nilalamon ng dilim ang buong paligid. Nagtataka si Susan kung bakit hindi pa dumarating si Alan. Isang dalaga ang dumaan at pasulyap-sulyap at tila ba may hinahanap sa loob.
Unang beses niya itong namataan at tila ba galing ito ng syudad dahil sobrang puti. Nang mawala na ito ay siya ring pagdating ni Alan. "Bakit ka ginabi ngayon?" tanong niya. "Ito kasing si Carby natin, nakawala sa tali. Ginabi tuloy ako kakahanap," sagot nito, at ang tinutukoy ay ang kanilang kalabaw. "Nako, mabuti walang may naperwisyong pananim." "Yun nga eh, buti sa talahiban lang ang punta. Kumusta ka naman dito?" "Ayos lang ako. Oo nga pala, kanina may dumaan ditong babae. Dalaga yata at wari ko ay galing ng syudad. Ang puti. Hindi ko nga lang namukaan dahil medyo madilim na." "Nako, kahit gaano kaganda o kaputi man iyon, huwag kang magpalinlang. Pumasok ka na agad sa loob ng bahay dahil marami ang aswang na mapandinlang." Napatangaw siya at napaisip. Buti na lang at hindi nagkataon na mapandinlang na aswang. Kung sakala ay siguradong wakwak na ang tiyan niya bago maabutan ng asawa. Nang gabing iyon hindi nakakatulog si Alan dahil tila ba may nakasilip sa kanya na kung sino. Ramdam niya iyon kaya minsan ay binubuksan niya ang kanyang mga mata. Ngunit wala naman kahit ano sa butas ng beraha. Minsan ay binabangungot na siya dahil sa isang nilalang na gusto siyang sugurin. Ngunit hindi siya nagpapatinag. Panalangin. Iyon ang naging sandata ni Alan. Ayos na rin yatang siya ang inatake ng nilalang. Huwag lang ang kanyang asawa dahil apektado ang bata sa tiyan. May kaunti siyang kaalaman sa paggamit ng anting-anting. Kaya kung talagang napakabangis ng nilalang ay iyon ang kanyang gamit. At lingid iyon sa kaalaman ni Susan. Ilang pagkakataon na ring nasubukan ng bisa ng anting-anting na angkin ni Alan. Mula pa iyon sa lolo niya, noong sundalo sa panahon ng World War II. Naalala niya noong minsang may nagkagusto sa kanya na dalagang aswang. Ang anting-anting ang ginamit niya para hindi makalapit ang dalagang aswang na si Maria. Kaya kahit aaligid pa iyon sa kanya ay hindi rin iyon makalapit sa kanya. Hanggang sa mabalitaan niyang nasa syudad na ito. Nang minsang mapadpad siya sa lugar nila Susan ay doon niya nakilala ito at naging asawa na rin kalaunan. Ngayon, duda siyang ang tinutukoy ni Susan na babae ay si Maria. Bumalik na malamang ito galing ng syudad. At ang ipinag-alala niya ay baka ganoon pa rin ito. Na nahumaling sa kanya at maapektuhan ang kanyang asawa. Hanggang sa mapag-alaman na lang niya na maging si Susan ay sinusundan nga nito. Namataan niya ito minsang galing siya sa sakahan. Katanghilay ang tapat. Pasilip-silip ito kay Susan na may kung anong pinagkakaabalahan sa kusina. Nakaramdam ng pagkabahala si Alan sa kanyang asawa. Maging sa asawa niya ay tila nakabuntot na rin ito ngayon. Simula noong na-discover niya ang pagbalik ni Maria sa kanilang lugar, lagi na lang may dumadapong malaking nilalang sa kanilang bubong. Noong una ay wala siyang naririnig na huni nito. Ngunit sa pagdaan ng maraming araw, unti-unting naging mabangis ang huni. Naawa siya sa sobrang pagkahumaling nito sa kanya, kaya ayaw niya itong saktan. Minsan ay nauubos din ang pasensya na kaya pinapabagsak niya ito mula sa paglipad at pag-ikot-ikot nito sa kanilang bahay. Ngunit bumabalik pa rin. Kung hindi lang niya iniisip na tao rin ito sa araw, ay noon pa niya ito pinatay. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Malapit ng mga anak si Susan ngunit mas lalo namang naging mabangis at lagi nang inaatake ang kanyang asawa. Laging sumasakit ang tiyan nito, kaya kailangan niya niyang bigyan ng aswang na ito ng pangmalakasang disiplina. Tipong pinaparalisa ang buo nitong katawan.
Kaya lumipas din ang mga araw na wala na itong paramdam. Naging kampante si Alan na hindi na ito makapangperwisyo pa sa araw ng panganganak ni Susan. Nanganak nga ang babae ng ligtas at walang sagabal. Ilang buwan din naging tahimik lagi ang kanilang gabi, kaya naging kampante na ng tuluyan si Alan. Ngunit isang gabi nun, bigla na lamang inatake ang kanyang asawa ng isang nilalang. 5 buwan pa lang matapos itong manganak ng mga panahong iyon. Hindi na ni Alan naisip na muli pang aatake ang aswang. Masyado na siyang naging kampante. Mabuti na lang at naabutan niya ang isang beses na iyon. Kaya nailigtas pa niya ang asawa. Kinuyog ito ng aswang at marami ng kalmot. Isang gabing kabilugan ng buwan, mabagsik ang huni ng wakwak sa kanilang paligid. Paikot-ikot ito sa bakuran. Nang silipin ito ni Alan sa maliit na butas, ay kitang-kita niya ang anyo ng nilalang. May malalaki at mahabang pakpak. Nagbabaga ang mga mata na tila ba naghahanap ng pwedeng madaanan. Ito na nga si Maria. Mas naging mabagsik at mas naging mabangis. Inangat niya ang kanyang kamay at itinuro sa nilalang, sabay usal ng Latin. Naging paralisado ito kaya hindi makagalaw sa kinaroroonan. Ngunit may kaalaman rin yata itong pangontra dahil nakatakas ito sa inusal niyang anting-anting. Hindi na ito bumalik pa kaya hindi na bumaba ng bahay si Alan. Mukhang natakot ito at hindi na bumaba pa. Ngunit sa sumunod na araw, muli na namang may nambulabog sa kanilang tulog. Sa pagkakataong iyon ay nagising na rin si Susan. Isang mabangis na huni ng wakwak at paikot-ikot na tila ba may galit sa kanila na nasa loob. Alan, narinig mo ba yun? May aswang sa bubong. Ang bangis niya. Nakakatakot. Wika ni Susan ng maalimpungatan. Oo, at tayo talaga ang punterya niyan. Sagot ni Alan. Tayo? Anong kasalanan natin sa nilalang na yan? Hindi sumagot si Alan. Tiningala lamang niya ang nilalang na nasa kanilang bubong pa rin. Mahimbing ang tulog ng kanilang sanggol. Hindi ito maapektuhan dahil may suot itong habak na kahit anong kapangyarihan meron ng aswang o anong mang elemento ay hindi tatalab sa mga ito. Sobrang init ng kanyang katawan dahil sa bumabalot na enerhiya. Nag-amok na siya sa aswang na nasa bubong dahil gusto niyang patayin na lang ito. Lumabas siya para harapin na ang nilalang. Hindi na siya maaawa pa dito. Bigla rin itong lumundag sa kanyang harapan. Sa ilang pagkakataon ay muli na naman niyang nasilayan ang mukha ng aswang. Sobrang pula ng mata. May matutulis na pangil. Mabalahibo ang buong katawan. At ang mga kuko ay mahaba at makakapal. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya magawang mahalin si Maria. Dahil ilang beses na niyang nasilayan ang tunay na mukha nito. Nauna itong sumugot at gamit ang kanyang kaalaman at depensa ay nilabanan niya ito. Nakipag-away siya rito gamit din ang lakas. Tila rin takot ang nilalang na lumapit sa kanya nang mapagtanto nitong hindi siya tinatablan ng mga kalmot nito. Mas naging mabangis ang anyo nito. Nakangisi at naglalaway at gustong-gusto siyang lapain. Ngunit hindi ito makalapit at tila ba nasisilaw sa tuwing nakatingin sa kanya. Balak na sana nitong tumakas. Bumulusok ito ng lipad pa itaas. Kaya mabilis na inusal ni Alan ang salitang Latin. Naghuhumiyaw na bumagsak sa kanyang harapan ang nilalang. Mabilis niyang kinuha ang buntot pagi na nakaipit sa kanilang dingding at agad ding bumalik sa kinaroroonan ng nilalang. Buong lakas niya itong hinampas kaya naghuhumiyaw ito sa sobrang sakit. Alan, maawa ka sa akin. Minahal lang naman kita eh. Wika nito.
Mas lalong nairita si Alan kaya muli na naman niya itong hinampas ng puntot pagi. Naghuhumiyaw at unti-unti ay nanghihina na ito. Hindi ka dapat kaawaan dahil kawawa ang mag-ina ko sa iyo kung magpapadala ako sa awa. Papatayin kita. Iyon lang ang solusyon para maging tahimik na ang aming buhay. Isa pang hampas at napaungol na naman ito. Iyon na ang huling hampas niya. Panigurado na naman na hindi na ito mabubuhay pa. Hindi gagaling ang sugat nito. Mamamatay na lang ito paunti-unti. Pumasok na si Alan sa loob ng kanilang bahay. Iniwanan niyang nakahandusay ang nilalang sa kanyang bakuran. Kampante siyang mamamatay na ito. Sigurado siya dahil alam niya ang bisa ng puntot pagi para sa aswang. Alan, ayos ka lang? Tanong ng kanyang asawa nang makitang naliligo siya ng pawis. Oo. Tinapos ko lang ang pambubisit ng aswang na yon. Ibig mong sabihin, patay na ang nilalang? Hindi pa, pero mamamatay rin iyan. Sagot nito. Biglang may naghuhumiyaw sa labas na tila ba nasasaktang biik. Walang pakialam dito si Alan. Kinandado na niya ang pinto at iginaya na ang asawa papasok ng kwarto. Iyon na ba yun? Tanong ni Susan. Oo, iyan ang aswang. Huwag kang mag-alala. Iyan na ang huling boses na maririnig mo mula sa nilalang na iyon. Tanging sagot ni Alan. Nawala ang kanyang alalahanin kahit papano. Ibig kasing sabihin ay ligtas na silang mag-ina. Hindi naman takot si Susan sa sarili at sanay na rin siya sa aswang sa kanilang lugar. Ang pinag-alala niya ay ang anak na walang kalaban-laban at hindi man lang ito makapagsalita. Kung sakali mang umatake ang aswang sa pamamagitan ng taglay nitong kapangyarihan na itim. Ang lihim na karunungan na taglay din ng mga ito. Matapos mapabalita ang pagkamatay ni Maria ay naging tahimik na muli ang kanilang pamumuhay. Ngunit ilang beses rin na sinusubok ang galing niya sa paggamit ng orasyon at anting-anting. Mas pabor sa kanya ang mga pagkakataon na iyon dahil malalaman niyang mabisa pa rin ang taglay niyang anting-anting na matagal na ring nakatago sa kanya at paminsang-minsan lang magamit. Naniniwala siyang ang anting-anting o bertod ay katulad din ng isang nilalang na kailangan ay regular ang pag-aalaga at dapat ipakita o ipadama dito na mayroon din itong halaga. Sa uli ay kwento na rin ni Alan kay Susan ang tungkol dito. Ngunit binalaan pa rin niya si Susan na isekreto ang bagay na iyon. Sa kanilang dalawa lang dapat iyon. Muli ay nabuntis na naman si Susan dahil masipag si Alan, kakadugdug-aha. At sa pagkakataong iyon ay lalaki na ang kanyang anak. Tuwang-tuwa siya dahil may magmamana na ng kanyang anting-anting na galing pa sa kanyang lolo. Hindi na sila nahihirapan na makahanap ng hilot dahil naging kapitbahay nila ito. Sa uli ay mas nagkaroon na sila ng mga kapitbahay. Bibihira na lang din magparamdam ang mga nilalang. Sa paglipas pa ng maraming taon, hindi na namalaya ni Alan at ni Susan na parami na sila ng parami. Ang dati ay 10 ay naging 14. Sinipag masyado si Alan. Sa bagay, gano'n naman ang buhay noon. Walang limitasyon sa panganganak. Kinapos nga lang sa edukasyon. Subalit sa paglipas ng panahon, naging produktibo naman din ang angka ni Alan. Masisipag lahat at magpapahal sa magulang. Kaya walang naging problema ang mag-asawa sa kanilang mga kabataan. Hindi katulad ngayon. Mga bata ay tamad, lalong-lalo na sa mga larong online. Naa-addict sila. Kaya hulihin na yan. Wakas.